In this vlog, I'm gonna share to you some of my money mistakes that I did during my early 20s for you to be aware and makalearn kayo sa aking mistake. Kasi nga, sabi nila, you will learn your own lesson from your own mistakes, but you can also learn a lesson from others' mistakes. Hi everyone! Welcome to another vlog and life update. I just turned +1 last week. Ang birthday sa akin, hindi lang siya parang birthday na kailangan mong i-celebrate. Birthday is more on having a brand new year. A best time to have a life reset for planning and setting new goals. And also, it is the perfect time to reflect about the things that I did for the past year. For me to become a best version of myself. It is also a perfect time for me guys para ma-realize and ma-change yung mga behavior na no longer gives me value. And isa nga sa mga naisip ko na kailangan kong i-change or kailangan kong i-improve ay yung about financial matters. I think it is very timely to talk about financial matters. Kasi maybe some of you, first time na mag-work, first time to have your own earn the money, and first time to have responsibilities na never mo pa na-try before. But before anything else guys, disclaimer lamang na lahat ng ito ay based lamang sa personal experience ko and lahat na sasabihin ko ay personal opinion ka lang din. So, my first money mistake was spending my money in advance. This is like buying or purchasing something kahit na wala pa yung money on hand. For example, bibili ako ngayon ng phone kasi for the next coming 3 months, may darating naman na bonus. Pero, girl, what if hindi ka kasali sa mga bibigyan ng bonus? Hindi naman sa pinag-overthink kita, pero what if hindi ka favorite tapos hindi ka bigyan ng bonus? So, saan kukunin yung pambayad ng cellphone mo? Charot. So, ang point lang guys na natutunan ko dito sa mistake na ito ay don't spend on something pag hindi mo pahawak yung pera. Like, you really don't own that money if that money is not on hand. Char. In English ko lang ba? Or same lang? Basta ganun yung point niya guys. Another example, wala ka ng pera ngayon. Tapos gusto mong bumili ng something and kukunin mo lang yung pabayad na yun sa next sahod mo. So, what if kinabukasan may nangyaring unexpected emergency na kailangan mo maglabas ng pera? So, maapektuhan din yung budget mo. Kaya guys, huwag kayong mag-risk na bumili ng something na wala pa sa inyo yung pera. Like, wala pa talaga on hand, like wala pa sa bank account mo. Next money mistake na ginawa ko ay not prioritizing my bills whenever I have money. Naging mali ko talaga ito guys kasi there's something in me na whenever may darating na pera or whenever nagsasahod ako, gusto ko na matulog muna yung pera sa wallet ko or matulog muna yung money sa bank account ko. Kasi naman 'di ba guys, pinagpagura natin yung matagal, like tinabaho natin siya ng a month or 15 days. Tapos, di ba, gusto mo lang i-feel mo na yung sahod mo. Charot. Kaya guys, anong nangyayari? Sa kagustuhan kong ipunin mo na yung pera sa wallet ko, hindi ko muna binabayaran yung bills ko. And then, may unexpected gala. Like, may unexpected catch-up kami ng mga friends ko. Siyempre, maggagastos talaga ng pera yan, guys. Lalabas kayo di ba? Kakain kayo saan-saan. So, kuha ka doon sa pera mo. Ang mangyayari yan, guys, nagagastos ko na yung pera ko na dapat para sa bills ko. So, anong nangyayari ulit, yung natitirang money ko, yun na lang yung binabudget ko for my bills, which is baliktad. Dapat, bayaran mo muna lahat ng bills mo, and then, yung matitira, yun yung para sa mga leisure times mo. Like, yun yung para sa mga luho mo, sa mga catch-up mo, sa mga gala mo. Dapat ganun, guys. So, prioritize your bills, guys. When I say bills, ito yung mga necessities and mga essential na bills like water bills, electric bills, internet, bayad sa bahay, grocery, ganyan. Dapat i-prioritize natin yan. Kasi hanggang, nandyan talaga yung bills natin. Hindi talaga yun siya mawawala. Next mistake, guys, is I didn't follow my budget that much. Oo guys, hindi ko masyadong nafa-follow yung budget ko religiously.
Honestly guys, hanggang ngayon, paiba-iba pa rin ako ng budgeting Cameroon. Nagiging paiba-iba siya kasi nga, nagagastos ko yung mga pera na hindi dapat para sa mga bagay-bagay na yon. So, every now and then, paulit-ulit ako ng planning, paulit-ulit ako ng budgeting, ganyan. And in relate din doon sa previous mistake ko, which is yung hindi ko pina-prioritize yung bills ko kasi nga, hindi din ako nagbabudget. For example, guys, may gusto akong bilhin and yung presyo ng bagay na yon ay may ganong amount ako sa bangko. So, agad-agad bibilhin ko yon. And after 2 weeks, here comes my due date. Diyan na ako nagsisimulang ma-short. Kasi nga, yung para dapat sa grocery, nagamit ko pambili ng ganito. Yung para dapat sa kuryente, ginamit ko pambili ng ganito. So, it is very wrong, guys. Kaya, importante talaga na binabudget natin yung mga perang meron tayo para kung ano lang yung nakalaan para sa ganyang bagay, ay yun lang din yung igagastos mo or yun lang din yung gagastusin mo. Para iwas short tayo, guys. Isa din talaga sa mga mistakes ko ay not tracking my expenses. Kasi naman, di ba guys, from the word tracking your expenses, di ba nakakapagod na siyang pakinggan, like, kailangan mong ilista every now and then yung mga expenses mo. Ito yung pinaka-importante sana ang ginagawa natin when it comes sa pagpapalabas ng pera. Kasi pag hindi mo trina-track expenses mo, hindi mo rin malalaman kung saan pumupunta yung pera mo. Baka hindi mo alam, nagiging sugar mommy ka na kasi yung pera mo napupunta lahat kay jowa mo. Hindi mo lang namamalayan kasi hindi mo trina-track yung pera mo. Kaya, it's really important for us to trace or track our expenses. Next, guys, is impulsive buying. I know most of us are guilty about impulsive buying. Kasi naman, di ba guys, ang hirap naman kasi talaga pigilan pag may gusto kang bilhin. Like, gustong-gusto mo talaga siya. Ako personally, pag may gusto akong bilhin, minsan hindi ako nakakatulog. Every time, iniisip ko talaga siya. Minsan nga, ginagaslight ko pa yung sarili ko na, I really need this. Like, when I have this one, magiging mas productive ako. Mas magiging madali yung life ko. Mas, you know, gaslighting. When in reality, hindi mo naman talaga kailangan. Mostly, nag-i-impulse buying tayo pag may mga trend. Minsan, pag nadadala tayo ng emotions natin, pag hindi natin nakokontrol yung emotions natin on buying something, bumibigay talaga tayo. Actually, isa ito sa mga mistake na nahirapan talaga ako. It really takes time for me to control myself. So, ang ginagawa ko guys, pag may gusto akong bilhin, iniisip ko na lang na hindi ko siya kailangan. Meron naman akong ganito, pwede ko naman gamitin yung ganito instead of ganyan. Or, mas magandang gawin mo siyang delayed gratification. Like, sige, ipon muna ako ng ganito. Pag may ganito na ako, saka ako bibili ng ganyan. So, ganyan guys. Next mistake, ito yung alam ko na magiging mistake siya, pero hindi ko siya sinunod. Ito yung maglaan ng malaking amount para sa monthly savings. Actually, wala namang masama sa paglaan ng malaking amount ng money for monthly savings. But, if you're a person na limited lang din yung sahod or marami kang responsibilities sa life, mahihirapan ka. Isa din ito sa mga favorite kong i-advise when it comes to savings. Actually, this one, nung first time pa lang ako nag-work, in-advisean ako ng papa ko na mag-save ka kahit 5% lang ng sahod mo. And nung time na yun, parang, ha? 5% lang. So, parang, ang liit. Parang ang tagal-tagal ko naman makaipon ng ganun pag 5% lang. Kaya ang ginawa ko, lakihan ko siya guys. Like, naglaan ako ng malaking amount para sa monthly savings ko. Ang nangyari, in my case, personal experience to guys ha, nag-save ako ng malaking amount ng money. And then, hindi ko siya natuloy-tuloy. Kasi nga, malaking amount siya. And then, marami akong binabayarang bills. Nahirapan ako. Kaya yun, marami akong lapses sa monthly savings ko. Like, ilang months lang ako nasi-save. Kung magkano lang yung natira sa pera ko, yun lang yung i-save ko. Kaya, pag first time yung mag-save, mag-start kayo sa small amount lang, guys. Bahala na 5%, 6% or 10% lang ng sahod nyo as long as consistent yung paghulog-hulog nyo. Aanhin mo yung malaking amount ng savings if sa isang taon, 2 beses ka lang nag-save. 'Di ba? Compare mo dun sa small amount lang nga siya pero consistent naman monthly yung paghuhulog mo or yung pagsisave mo ng money.
So, guys, mag-save kayo kahit 5% lang. Before tayo mag-continue, guys, gusto kong malaman kung ilang percent ng sahod nyo kung inilalaan nyo para sa monthly savings nyo. So, comment nyo sa baba. Isa sa mga mistake din na nagawa ko, guys, ay hindi ako nag-invest. Kasi, takot akong mag-invest. As a person kasi, guys, ayoko yung nawawalaan ako ng pera. Like, nasistress ako pag nafe-feel kong wala akong pera. Hindi naman sa mukhang pera, pero ayoko kasi yung feeling na pag may emergency or pag may kailangan yung, for example, pag may kailangan yung family ko, wala akong makuha. Like, wala akong makukuhang pera or wala akong mapupulot. Charot. Wala akong mawi-withdraw or wala akong maibibigay sa kanila, ganyan. Kaya, ayoko yung naubusan ako ng pera. Hindi na reason kung bakit takot ako mag-invest. Kasi nga, takot ako mawalan ng pera. Gusto ko, andyan na yung pera ko, which is very wrong. Kasi natutulog lang yung pera ko sa bank. It is really true. For sure, narinig yun na ito na yung value na 100,000 mo 2 years ago ay hindi na same value for this year. Kasi nga, may inflation. Isipin mo, ang tagal-tagal mong inipon yung savings mo, pero in just one snap, naubos na siya kaagad. Kaya, it is really important to do our own research when it comes to investing. We should find ways para patubuin yung pera natin. Pero hindi ko sinabing i-invest mo lahat ng pera mo. Like, for the go. Okay, go. Lahat na yan. 100%. Before investing, guys, make sure lang na meron kang 3 to 6 months of emergency fund para whatever happens, meron kang makukuha. For example, nung pandemic, yung may mga emergency fund, hindi sila masyadong affected. Kasi nga, naka-prepare sila. Kaya, guys, habang maaga pa, mag-research na kayo or mag-aral na kayo kung paano mag-invest. Para, you know, your money will work for you, not the other way. Next mistake and one of my regrets ay yung hindi pagkuha ng insurance ng mas maaga. Ako, almost 6 years na ako nag-work, pero last year lang ako nakakuha ng insurance. Nung una, ayoko talagang kumuha ng mga insurance, guys. Kasi ang mindset ko ay gastos lang yan. Dagdag lang yan sa mga bills ko. Parang, hindi ko pa naman kailangan ng insurance kasi bata pa naman ako, healthy pa naman ako. Yan ang mindset ko dati. But it all changed. Like, nag-change yung mindset ko from the time na nag-worry na ako about sa family ko. Kasi, guys, na-witness ko mismo na pag yung savings mo lang ang kakapitan mo pag may nangyari sa'yo, kulang talaga siya. Like, for example, 100,000 mo. Pwedeng 2 days lang yan. Naisip ko na mag-invest or kumuha ng insurance para kahit anong mangyari sa akin, at peace ako na hindi mahihirapan yung family ko. Like, hindi ako magiging burden sa kanila. Alam mo yon. Kasi, di ba, paano na pag may nangyaring masama sa akin, tapos wala pa ako masyadong ipon. For sure, magiging burden ako sa family ko, which is ayokong mangyari. Kaya nga, di ba, nag-work tayo ngayon and sinusupport natin yung family natin kasi ayaw natin maging burden sa kanila. Tapos, pag ganun, magiging burden ka lang. So, parang sayang yung effort mo. For the love of family talaga, guys, kaya ako kumuha ng insurance. Ito na din yung nagsuserve as my other form of savings. Kasi, nagsisave ka, nag-i-interest pa yung money mo, and then, insured ka pa sa mga critical illness or mga accident. Para if ever naman na hindi ako makapag-asawa in the future, at least, diba, hindi nila ako iiwan kasi may insurance ako. Let's face the reality, guys. Sad reality. Kung matanda ka, tapos may pera ka, for example, wala akong anak, wala akong asawa, pag-aagawan nila ako kasi insured ako. Charot. Hindi ako masyadong expert when it comes to insurance. Marami ding mga financial advisor na nagpo-post sa Facebook, sa mga social media. If you want or gusto nyo matutunan about that, better for you to reach out to them. So, that's it for our vlog today, guys. And advice ko lang, it's really pretty normal to have a money mistake and be confused about financial matters. Because you are a new adult, exploring different things, and you're just getting your life started. Siguro ngayon, may mga responsibility ka na never mo pang na-try before, kaya nagkakamali ka. It's normal lang talaga, guys, na magkamali. But, make sure na get lesson from your mistakes. And it is really important din na to ask guidance from your family or from your parents. Kaya, laban lang tayo, guys, kasi we live and we learn. Habang buhay, may pag-asa. Ganun.
So guys, thank you for watching. If this vlog gives you value, please like and share. And if hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to click the subscribe button for more upcoming vlogs. Thank you for watching guys, and see you to my next vlog. Bye!